Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa Di Alibay na kung saan si Chinita Princess po ay inuulan ng papuri dahil sa episode kagabi. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais din po pala natin magpasalamat sa mga taga-subaybay natin sa patuloy pong pag-abang at pagtangkilik sa atin pong mga daily updates. So bilang pasasalamat, narito ang ilang mga comment na napili po nating basahin ngayong gabing ito. So unang commenter nga natin, nais po nating i-shout out si Ma'am Dina La Fortesa. Maganda rin gabi po, madam. Sabi niya, pag ganyan ang issue, na sipain agad ni Coco ang Di Alibay sa first lot, pag ready na si Gabo, niya, malaking insulto yun sa Kim Pao. Unless may kontrata na kung hindi maabot ng Di Alibay ang lowest rating ni Coco, huwag na yung highest ay maluwag sa dibdib na bumalik sa second slot na yon. Na yun naman talaga ang alam ng Kim Pao noon pa man may usapan na mag-free TV na sa Di Alibay. Yes, true. Dapat po talaga laging may kontrata bago po umaksyon. Kasi kung hindi, kung wala, marami talaga, kahit hindi po fan ng Kim Pao, abay may magwawala at magwawala kasi unfair na yon, 'di ba? Kasi it's not about Kim Pao anymore, kundi issue yan ng ABS-CBN management pa nagkataon. 'Di ba? Marami po ang mag-speak up, magko-call out ng mga bagay-bagay na yan. Dapat may kontrata na kapag hindi po naabot, sisipain. Pero I don't think na mangyayari po yun, mga Kim Pao, kasi mataas po at maganda ang ipinapakitang performance ng Di Alibay. So, I don't think din naman na magiging ganun ka-harsh si Coco pagdating po sa Kim Pao, 'di ba? Kaya naman ng mga ka-Kim Pao, ang tanging gagawin lang po natin, suportahan po parate ang Di Alibay, manood po tayo gabi-gabi, and tumulong din sa pagpapatrend ng Di Alibay para mas lalo pa pong tumaas ang ratings, mas maraming ma-curious at mas marami pong manood ng Di Alibay sa Free TV. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Annabel Domingo. Sabi niya, Gandara, hindi totoong Kim Pao yan. Mga basher yan ng Kim Pao. Kahit anong gawin or sabihin nila, wala silang magagawa. Ipapalabas talaga sa Free TV ang Di Alibay at sigurado manonood din ang mga basher na yan. Counted pala sila na sa TV ratings. So okay lang po yun. Kasi gawain nila magbantay po sa Kim Pao, kaya manonood for sure sila. And ang tanging masasabi na lang po natin sa mga bashers na yan ay sorry. Dahil wala na. Dumating na yung araw na kinakatakot nila ang makatungtong ng first slot ang Kim Pao sa Free TV or ang 8 PM slot. Dahil sure, magkakaroon po ng idea ang ABS-CBN na maganda pala ilagay ang Kim Pao sa first slot kasi malakas, 'di ba? So patapos naman na po ang kontrata ni Coco Martin. So why not, this is our time para kalampagin ang ABS-CBN na bigyan po ng bagong reyna at hari ang 8 PM slot. Why not, 'di ba, mga ka-Kim Pao? Kasi kaya naman pong patunayan ni Kim Chiu na talagang siya po ay reyna ng ABS-CBN when it comes to series
teleseries, 'di ba? Yan sure ang kinakatakot ng mga bashers na yan eh. Ang mas lalo pang umangat si Kim Chu kasi mabibigyan na naman siya ng pagkakataon na patunayan yung sarili niya. Eh wala naman pong duda si Kim na talagang lagi po niyang napoprove na she deserves. And meron po siyang slot pagdating po sa queen of prime time. 'Di ba? Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Marlene Acorda, shout out po sa inyo. Ang OA nang nag-comment na iyak si Kim dahil sa basher. Hello si Kim pa, iiyak, aabot ba yan ng 20 years kung basta-basta magpapatalo sa mga issue, controversies, fake news at iba pa. Malawak pang unawa ni Kim, hindi at basta-basta maniniwala at malakas ang pananampalataya sa may kapal. Kaya nga po't hindi rin po iyakin si Kim Chu. Tulad ng sinabi ko sa inyo, manood po kayo ng clips ni Kimi during the PBB. Kasi lahat ng iiyakan, ginawan pa nga po siya ng issue, to be honest, na parang fake, ganyan. Kasi hindi siya umiiyak pag mayroon pong nai-evict. So, dapat panoorin nyo po yun para malaman nyo hindi po iyakin si Chinita Princess. Strong po talaga siya. Pinapakita niya po talaga na strong siya. Although, yung mukha niya napaka-sweet pero strong talaga siya inside. So, ganun po si Chinita Princess. Hindi po siya basta-basta iiyak kung hindi po ganun kalalim ang pinanggagalingan. 'Di ba? Kung bashers lang naman ako, hindi worth it ng tears ng isang Chinita Princess, ng isang Kim Chu. And tatagal nga ba naman siya ng 20 years at mananatiling nandyan kung siya po ay magpapatalo lang sa mga bashers na yan. Anyway, speaking of Chinita Princess, so ito na nga mga kakimpaw, pag-usapan po natin ang mga papuri na nireceive ni Kimi dahil po sa episode kagabi. Sa grabe 'di ba? No, ang dami po uling napahanga ni Chinita Princess. May nabasa pa nga po ako na wala po silang nakikita na kahit na anong bahid ni Kim Chu. Ito nga, apaka-natural ni Kimi. Parang hindi umaarte eh. Walang bahid na Kim Chu. Si Stella Alegria. Ayan, respectfully, this isn't for every actress. You need to perfect mix of physical presence and pure soul to make this work. And Kim Chu is the only one with the range. Period. Hashtag Kim Chu, Queen Chu. Sabi naman dito ng isa pa, ang sexy ni Stella. Grabe na, ang sarap magbasa ng mga ganito pong papuri. The alibi mirrors the two faces of our society. The influential and the poor. 'Di ba? Daming pinapaano po sa atin, pinapakita at pinapamulat ng The Alibi. Ang sexy, barely covered but maintained a wholesome face card. Kaya naman, pala, na-enjoy ni Paps dance mo eh. You did very well, Kimi. Samantala, meron pa yung nagsabi dito, gustong-gusto ko yung comment niya. Sabi niya, Kim Chu ate that pole dance. Subtle but daring. Galing. Okay, time to binge the whole eps. Tama naman, di ba? Talagang kinain ni Kim Chu ang pole dance. Napakahusay ni Kimi. Sabi nga ni Kim, ito na yung pinaka-daring na nagawa po niya. So, no more pa-sweet na Kim Chu na yung napapanood talaga ngayon ng mga tao. Anyway, sabi pa dito, can I just say, I love the TV version more than what I watch on phone. The hype is just getting started and I can't wait for more pasabog. Grabe. Marami pa po talaga mas pasabog at mas intense na mga eksena. And sigurado po na magugustuhan ng mga tao ang The Alibi. And speaking of The Alibi, grabe nga mga kakimpaw. So, eto po, ang total number TV ads po ng The Alibi on March 18, 2026. So, sa Kapamilya Channel po ay meron tayong 90 TV ads. Grabe, napakarami.
Sa Gap 1 pa lang, 32 na, paldo-paldo, di ba? Gap 2, 32 din po, and Gap 3, 26. Sa A2Z naman, grabe din, humahakot din po ng TV 65, and ganun din po sa All TV2, 65 din po ang total TV ads. Grabe, no? Congratulations, Kim Chu and Paolo Avellino. So, yan po ang TV ad listing ng The Alibay, March 18, 2026. Napakahusay. Congratulations and looking forward for more projects, and sana ipalabas po ng palabas din po ng primetime 8 p.m. slot ang mga next na magiging project ng Kimpaw. Ayun, marami yung nagsasabi na patapos na nga po ang tawag dito. Patapos na po ang kontrata ni Coco Martin. So, this is our time para patunayan po na ito na po yung oras ng Kimpaw and the Kim Chu para pagharian at pagreynahan ang prime time. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kas po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.